Mabenta ngayon ng mga 5-seater na crossover tulad ng Ascara, Territory, Corolla Cross, tsaka ano yung isa? Coolray, oo. Pero may isang malakas ang dating na 5-seater na crossover, matagal nang nasa Pilipinas, mula sa bansa ng mga OPA. Ang Kia Sportage GT line. Tingnan natin kung pwede ba to sa araw-araw na city driving at sa weekly na out of town. Alam na, di ba? I'm Stanley Chi, your host for PhilCoches 2020 Kia Sportage GT line review. Bago natin simulan, please subscribe to PhilCoches YouTube channel, click the bell icon for updates. Tandaan, PhilCoches is the #1 car portal in the country. Front exterior tayo mga kapatid. Kung napansin nyo, meron tayong glossy black na front grille na napakalaki with silver trimmings. Tapos dito meron din. Meron tayong silver skid plates. Yung black cladding niya glossy black rin. Tapos ang ganda talaga ng kulay nitong Kia Sportage. Yung pagka-blue niya, tsaka yung black, ang ganda ng pagkakamatch. Opang-opa datingan mo. Para kang si Bruce Wayne, pero Koreano. Yung ilaw niya, lahat LED. From the headlamps, DRL, signal, tapos yung fog lamps niya, puro LED, which is matipid sa baterya. Overall, ang look ng exterior niya sa harap, talagang sporty, pang bata, tapos opang-opa datingan na may pagka-executive. Ganun naman ang strength ng mga Kia na sasakyan. Sa makina, it has a 2-liter diesel engine that delivers 183 horsepower and 400 Nm of torque. The engine is mated to an 8-speed automatic transmission. Power delivery is good. Hindi ka bibitinin ng makina ng Sportage, lalo na pag umakyat kayo sa Baguio. It has 3 drive modes, normal, eco, and sport. 16 km per liter while driving at an average speed of 60 km per hour on normal mode. 18.5 km per liter driving at an average speed of 90 km per hour on normal mode. Malakas ang makina nito at matipid sa gas. Siyempre, diesel . Dito tayo sa gulong. 19-inch two-tone alloy wheels, disc brakes sa harap at likod, tapos yung mugs niya, bagay na bagay sa overall look ng sasakyan na to. Ano masasabi nyo, PhilCoche viewers, sa gulong ng Kia Sportage GT line? Tell us sa comment section ng video na to. Yung side profile nitong sasakyan na to, kung napansin nyo, meron siyang distinct straight character line. Straight na straight hanggang dito, parang ako. Pero may konting pilantik dito sa likod. Pangkalahatan to. It's open for everyone. Tapos may silver trimmings all over. Etong side mirror natin, integrated na yung signal lights. Tapos itong door handle, kakulay niya yung body color ng sasakyan na may silver trimming ulit. Parang may kakulay to. Kakulay ng silver play button namin. 100,000 subscribers, salamat. At huwag natin kakalimutan ang roof rack na napakalawak hanggang likod. Sa rear exterior tayo, meron siyang wrap around tail lights na umabot hanggang dito. Parang makapal na kilay ni Anthony Davis. Sabi nga nila, kilay is life. At meron tayong dual exhaust pipes dito sa may silver skid plates. Gumagana yan, hindi yan for aesthetic purposes lang. Ito naman yung black cladding natin, yung mga sensor nandyan. May camera dito sa likod. At meron tayong muscular bumper. Parang puwet na mamasil-masil, di ba? Importante yun . Tsaka yung mga ilaw natin dito, lahat LED with a spoiler and the shark's fin antenna. Kumpleto to. Buksan natin ang likod. Okay, maluwag sa loob . Kita nyo naman dito ang lagayan ng spare tire. Yung mga lalaking hindi siniseryoso ng mga girl, lalo ginagawa tayong spare tire. Katawan lang ang habol sa atin. Relate na relate tayo dito. Kung medyo maarte yung maleta nyo sa loob, ayaw maarawan, pwede nyong takpan ng ganito. Okay? Kasya rito, mga 3
malalaking maleta kasi sa loob. Pwede pang tupiin yung upuan para mas lumuwag pa. Papakita ko sa inyo. Okay. Kasya ang single na kutsyon dito sa loob. Pwede kayo magpahinga kung gusto nyo at pwedeng lagyan ng mga pag maglilipat kayo ng bahay. Kasya rito yung siguro isang malaking aparador. Umpisa natin dito sa loob na bukod sa maluwag etong manibela niya, lahat ng controls nasa steering wheel na. Tapos yung instrument cluster natin, sobrang clear niya kasi black on white tapos may red na dun sa mga warning signs. So, kita mo kaagad. For the price, dapat sa akin sana i-level up na nila na gawin na nilang digital. I-high-tech na nila kasi 1.8 to So, dito tayo sa infotainment system. Etong 8-inch touchscreen, yung graphics at saka yung kulay niya, pareho dun sa instrument cluster. Sobrang high-tech, very responsive naman siya. May aircon sa magkabilang dulo. Tapos dito yung mga buttons niya, very sensitive rin. Meron tayong USB port, Apple CarPlay, Android Auto, may mga cup holders. Tapos itong cambio niya, wala na yung pattern na parang corrugated board. Diretso na lang siya. Walang handbrake kasi naka-foot brake pa rin tayo. Kia, it's 1.8. Foot brake, bakit? Why? Sa glove box, maluwag. Dito may mga lagayan. Okay? Leather seats all over. Social na social. Very executive ang datingan nyo rito. Etong glove box, dito nilalagay yung rehistro ng sasakyan, kung ano-ano mga papeles, tsaka yung Biblia para hindi kayo mabangga. Dito sa likod, leather seats pa rin all over. Kompleto ang seat belts. Meron tayong armrest, ISOFIX, kompleto. Ayan, may cup holders. Merong aircon sa likod na. Wow! Ang lamig! Yung roof lining natin, itim din. Social na social. Para sa overall look na itim. At yung glossy black trimming, nandito rin sa likod. Hanep. The 2-liter CRDI diesel engine has a good power delivery. It accelerates well and delivers the right amount of power instantly, giving you confidence in case you need to overtake slower vehicles. The engine shifts above the 1,500 RPM mark, which is ideal for fuel-efficient driving. Engine noise is refined and reduced to a minimum. The 8-speed automatic transmission shifts smoothly. Ride comfort is nice as it can absorb impacts within reason. It also drives smooth along the dilapidated roads of EDSA. The steering wheel is light but it gets firm when you increase speed, giving you better control of the vehicle. Etong Kia Sportage GT line, sa aesthetics, ang ganda ng forma. Lahat ng ilaw LED. Malinaw pag nagda-drive kayo sa gabi. Ang score natin sa aesthetics, 4.5/5. For practicality, high-tech ang features ito. May Apple CarPlay, Android Auto, maluwag ang trunk. Kahit anong maleta ilagay mo dyan, kasya. Tapos kahit ilang pizza boxes ang ilagay nyo. Pwedeng-pwede rin. Kita nyo naman, LED lights all over. Tapos ang aircon sa likod. Wow! Ang lamig! So for practicality, ang score natin ay 4/5. Pagdating sa performance, wala akong masasabi sa makina nito. Malakas, diesel, matipid sa gas. Pwedeng iakyat sa Baguio para sa mga titong nanonood sa atin. Pwede mo idaan sa mga lubak-lubak na mga kalsada, lalo na ngayon. Medyo inaayos sa mga kalsada dahil malapit na eleksyon. So ang score natin, 4/5. For value for money, siyempre, pera-pera usapan dito. Ang presyo ng 2020 Kia Sportage GT line ay 1,820,000 pesos. So, sa presyo niyan, makakabili ka na ng ng SUV na 7-seater, yung mid-size SUV. Kaya ang score natin dito ay 3/5. Ito lang pala. Fail Kotse score natin, kita nyo naman yung mga features, yung pros niya, maluwag, ang forma, LED, high-tech, no? Kung gusto nyo magkaroon ng Kia Sportage GT line, may kamahalan. Pero ang ganda ng features, ang forma, aesthetics, yung makina, matipid sa gas, pwede pang araw-araw na pagdadrive sa city
at yung weekly na mga out of towns pagka gusto nyong dumiskarte kay Crush. Kaya ang Phil Coche score natin para dito ay 4/5. Yan pala. Etong 2020 Kia Sportage GT line, okay naman na pang drive araw-araw. Tapos meron kayong mga weekly out of town, walang problema. Akit kayong Baguio, kasama buong barkada, ang buong tropa, no problem. Yung nga lang, ito para sa mga risk takers dahil yung presyo niya, 1,820,000 pesos. Medyo may kamahalan. Pero kung willing ka naman na magmukhang OPA, mukhang parang BTS tulad ko, na naka-baong jacket, walang problema yan. It's worth the price. So there you have it, our 2020 Kia Sportage GT line car review from your Kia host or know-it-all OPA Stanley Chi host from Phil Coche. Kita-kits sa next video and don't forget to help us reach 200,000 subscribers this year. So paano ba yan? Bye-bye! Thanks for watching. Don't forget to subscribe to Phil Coche, the country's #1 online car portal.